Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dowercads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ninais ko lamang po magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po kila Wilma Villedo, Jenny De Hucos, Catriel Marshall Tombok, Eda Rubin, Lydia Manuel. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. So eto na at simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ang tungkol po sa magaganap sa December 31, 2023. So ayon po dito kay EAT, ito ang True Dowercads, naka-digital na ba ang lahat? Alam mo ba? Sa utos ng National Telecommunication Commission or NTC, nakatakdang mag-shutdown ng lahat ng analog TV transmission sa buong Pilipinas pagsapit ng December 31, 2023, 11:59 PM. Pwedeng iurong hanggang sa 70% ng Pinoy household ay maging digital ready. Ito ay para bigyang daan ang pagmamigrate ng bansa papuntang digital TV simula sa susunod na taon. So, tentative pa naman ito. Ayon pa dito, pag natuloy ito, magiging mandatory na ang paggamit ng digiboxes tulad ng Sulit TV sa inyong mga lumang TV sets para sa tuloy-tuloy na panonood ng TV5 at iba pang free-to-air channels. Ang mga cable and satellites user katulad ng Signal ay di po apektado ng pagbabagong ito. Kaya naman, pinapatawag namin kayong lahat para iparating sa inyo ang bagong panukala ni Mayor. EAT, ito ang tamang panahon para mag-fully switch sa digital para tuloy-tuloy ang panonood ng buong pamilya. Bili na ng Sulit TV powered by TV5. Ayan, so makakabili po kayo niyan sa Shopee. And para makabili po kayo niyan, punta po kayo dito sa EAT, ito ang True. May link silang shinare dito. Shopee link po yan na kung saan ay doon kayo makakabili ng Sulit TV. So ayan po, sa December 31, 11:59 PM, mag-shutdown ng analog TV transmission sa buong Pilipinas kasabayan ng pagpapalit po ng taon. Pero hindi po kasali dito ang cable and satellite users. Samantalang pag-usapan naman natin itong ginagawang ingay na naman po ng Showtime Panatiko sa Twitter na ngayon ay X. So may isang account na naman po sa Twitter, pumalit ito kay Anima Christopher Min sa pagpapatrend ng mga nakikitang pwedeng gawing butas dyan sa EAT. May 1.2 million views na po ito sa Twitter na ngayon ay X at ang gusto mangyari ng mga ito, ipatawag daw si Joey De Leon dahil sa joke na naman ito nung Friday na kung saan ay nangyari po sa segment ng Sugod Bahay ni Mayor Jose Manalo. Habang ito ay nagbibigay po ng tangke ng Fiesta Gas bago po nilang sponsors. Nang biglang sumabat daw si Joey nang may idagdag daw siyang tangke po ng Israel na hindi daw magandang biro lalo na't napapanahon daw ang giyera sa Israel at Palestine. Dapat daw ipatawag si Joey De Leon dahil ginagawa daw nitong katatawanan ang hirap ng iba. So, 'di ba? May nasilip na naman ng mga kalaban ng EAT at halatang tutok na tutok sila, no? Sa hinihintay talaga nila yung pagkakamali na may masasabi, no? Yung mga host ng EAT, lalo na yung TVJ. Abang talaga, titik na titik. Yung pandinig talaga nila is bukas. Kahit na yung mga sinasabi yung hindi naman masyadong
'di ba, nakakaapekto na hindi naman kaano-ano, is binibigyan na ng kahulugan. Siguro nandiyan yung nagkakaroon ng, yan nga, yung tangke sa Israel na banggit ni Sir Joey, no? Pero grabe naman kayo na gano'n agad, no? Kapag may nasabi sila na ganyan-ganyan o kahit ano pa sabihin nila. Ibig sabihin, kapag kahit kapirasong pagkakamali lang talaga, is kailangan ipatawag na yan. Kailangan hindi ni palusutin yan. Talagang yung ano, no? Yung gustong-gusto talaga nilang kailangan makaganti tayo sa nangyari sa ano natin, sa mga iniidolo natin dito sa kabila. Kailangan ganyan din mangyari sa kanila. Di ba? Kung magbabasa kayo ng komento sa comment section ng naturang post sa Twitter na ngayon ay X, ay ganito po yung mababasa po ninyo. So, eto po, basta doon nag-trend si Joey De Leon, matik doon na may ginawang katarantaduhan. So, grabe, no? Sabi pa ng isa dito, wala man lang tumawa sa kanya. Pahinga na daw si Joey De Leon. And kung ano-ano pa po ang mababasa po ninyo dyan na hindi na po magandang mapakinggan, no? So, ayan po mga below the belt. Tsaka yung mga nagko-comment dyan, no, is alam no kung kanino talaga nakasupport yung mga yan. Pero wala ka namang maririnig sa mga TBJ supporters, no, sa mga E80 supporters na nagko-comment sa ganyan. Kasi, kanya-kanya lang yan sinusuportahan. Pero yung ganyan ginagawa nila, gusto nilang tumigil yung mga TBJ supporters, samantalang sila is hindi rin naman tumitigil. Nagagalit sila kapag nagsasalita yung mga TBJ supporters ng hindi maganda doon sa sinusuportahan nila. Diba? Nagagalit sila. Pero sila din naman ang bumabato sa TBJ. Siyempre, magagalit din yung TBJ supporters. Anong gusto nila? Tatahimik lang yung mga TBJ supporters, sila lang yung bato ng mga ganyan. Diba? Alam natin yung galit nila kasi may sinusuportahan sila. Alam nila kung bakit na may nangyari doon sa sinusuportahan nila. Diba? Nasuspinde na ganito, ganyan. Kaya talagang tutok na tutok sila para makabawi. Kumbaga, babawi tayo dyan, ganyan. Kaya, intindi na namin kayo kahit papaano. Na po yung mga sinasabi po nila. So, ayan, lagi nyo na lang ipinalalampas daw, no, itong sinasabi ni Joey De Leon. So, meron na naman silang nakita na ipang sisira po, no, dito po sa E80. So, lagi namang ganito ang laging pinalalagpas. Pero alam nyo ba, is ibang-iba naman po talaga yung napanood nating video noon na medyo may kahalayan na hindi lang sa salita ginawa, kundi sa gawa mismo. Di ba pinakita kung papaano? At yung mga bagay na ginawa na yun, di ba? Is nakikita natin doon sa hindi ka aya-ayang pinanonood natin, na bawal sa mga bata talaga. No? Kalimitan naman sa mga jokes na sa salita is marami, hindi lang naman dyan. Marami talagang mga salitang joke, pero iba talaga yung dinidemonstrate mo pa. Yun ang mali. Kasi doon lang naman nagkamali yun Doon lang naman sila napatawan talaga ng violation talaga. Kaya sila nasuspindi. Is yung dinemo pa nila, ipinakita pa nila. Siguro kung nagsalita lang, hindi naman ganon. Kasi alam naman natin sa Showtime nun, ang dami talagang foul talaga ni Vice na nadidinig na atin na mga sinasabi niya. Pero siguro naaanuhan sila. Pero hindi naman sa nangyari sa kanila nito sa Showtime na nasuspinde ganito. Kasi nga iba pa rin po yung dinedemo, iba yung pinapakita mo, yung galaw mismo ng katawan mo kung paano mo ipinapakita sa tao kung ano man yun. Lalo na sa segment ng mga bata at lalong-lalo na nasa noontime show ka, nakatuto ka sa mga tao. Pero kung mga salita-salita, di ba napapalagpas lang naman yun? Di ba? Lang panatiko po ng It's Showtime. So, lahat po ng pwedeng ibato o ikasira ng E80 talagang pinapatrend po nila. So sabi pa na isa dito, pagkatapos ng lubid, ito namang Israel joke. Siyempre, ano pa nga bang asahan sa isang kaya mo na napaka-insensitive? So, ayan po, ang dami nyo pong mababasa dyan. And di na natin itutuloyan, siyempre. So, ang tindi po, hindi ba? Binigyan agad ng meaning para mabagsak ang E80. So, gagawin nila ito hanggat may nakikita po silang butas. So, kung ganyan lang din, kamusta naman pala yung sinabi ni Chang Ami na Pox daw? Sinabi niya po yan ng live
Kaya ba sila nag-iingay na naman para may maipangtapat sa magiging violation ng It's Showtime? Para matabunan, ha? Oh, yung pox, ha? Bawal talaga yon, yung salitang yon. Is yung parang ano yun, ha? Parang pambababa sa ano ng mga kababaihan. Oo, yan, ha? Meron din kayo, paano ba yan? So, ang tindi po, hindi ba? Binigyan agad ng meaning para mabagsak ang E80. So, gagawin nila ito hanggat may nakikita po silang butas. So, kung ganyan lang din, ay kamusta naman pala yung sinabi ni Chang Ami na pox daw? Sinabi niya po yan ng live na live. Kaya ba sila nag-iingay na naman para may maipangtapat sa magiging violation ng It's Showtime? So, bakasyon ba ulit sa Hong Kong ang mga taga It's Showtime? So, narito po ang kabuhang nangyari sa likod ng pox na sinabi po nitong si Chang Ami. Gusto mo bang kumita? Mag-register na at mag-bet sa inyong mga paboritong sport league like basketball, tulad ng NBA, PBA at marami pang iba. Continuous lang ang pagbibigay ng bonus at i-click mo lang ang link na nakapin sa comment section nitong video. At gamitin ang code na DIRSTV para makuha mo ang inyong bonus. Ano na? Bet na. But remember, bet responsibly. So, ayon po sa headline ng isang article na to, bakasyon ulit sa HK Ami Perez, napasabi ng bad words sa Showtime. Agad humingi ng sorry ang Showtime host si Ami Perez matapos nitong madulas at mapasabi ng bad words habang live sila nitong Martes. Naghaharutan ng mga host na sina Vice Ganda, Jong Hilario, Bong Navarro kasama si Ami habang nag-i-intro ng tawag tanghalan. Segment ng hindi sinasadyang magulat si Bong ang co-host na si Chang Ami sa isa nitong spiel. Sa gulat, bigla na lang napasabi ng bad words si Chang Ami at napatakip ng bibig na bigla naman sinabay sa Chong habang natatawa. Sorry, kasi yun na naman ayun na naman, may masama na naman. Diba? Pero nag-sorry naman, it's acceptable. People, si Bong po kasi ginugulat ako. Depensa po ni Chang Ami. Si Bong kasi nanggugulat. Ang naman ni Vice, kay Bong, ikaw pahama ka. Matapos mag-sorry ni Bong. Nagbiro pa si Vice, gusto nyo na namang mag-Hong Kong, no? Maalalang nagbakasyon sa Hong Kong ang It's Showtime family noong nakaraan matapos masuspende ng MTRCB dahil sa pagkain ng cake icing ni Vice at Ayon Perez gamit ang kanilang daliri. Banat naman ni Jong, wag nyong irong kung ayaw nyong mag-Hong Kong. So may video po na binahagi dito ang Abante pero binura po din nila. No, unavailable na po kung makikita nyo po dyan. So, 'di ba? May nabigyan na naman po sila ng meaning, no? So may nauna po palang nagawa ang It's Showtime kaysa po dito sa E80. Kaya humahanap na naman po ng maipangtatapat ang Showtime panatiko. Kasi sa salita lang talaga hindi mo pwedeng basihan no? O sakali may pagkakamali, may nasabi kang bigla na ganto, ganyan. Minsan kasi, di ba, sa pagpapatawa, no, may mga masasabi kang mga alanganin ng konti, pero yung mga mahalay naman, tapos ide-demo mo pa, yun ang mahirap. Pa nga po ng ilan, yung pagmumura daw ba ni Wally Bayola dyan sa E80 ay wala pa daw resulta. Wala pa daw ba yung suspension? So, hindi pa pwedeng violation lang. Ang Showtime po kasi nasuspendihan dahil patong-patong na po yung nalabag or violation nila. Tapos, ang E80, ilang beses lang gusto na agad masuspende. So, matindi po, hindi ba? Hindi ba pwedeng pagbigyan muna? No? Bago... Kasi alam ko, matagal na talagang may ganyan yung Showtime Dati pa, no? Kumbaga, naipon. Kasi nga parang napapagbigyan sila nung una. Tapos eto na talaga parang lumagpas na sila sa limit. O isagawa yung suspension. At since may pinapatrend na naman sila about dyan sa tangke po ng Israel, paniguradong magta-trend din po itong sinabi po ni Chang Ami na bad word. Para patas lang, So, tingnan natin kung sino ang mabibigyan ng violation sa sinabing ito, no? Ng mga noontime show na host. So, ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Thirst TV. Ayan, mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa video ito na binigyan natin ng reaksyon about do sa tangke ng Israel na sinabi ni Sir Joey? Malaking big deal na ba yun sa tingin nyo? No, na dapat na ikasuspinde ng E80?
At saka doon naman sa lumabas na sinabi ni Chang Ami. Talagang nangyayari, silipan talaga ng butas, talagang tutukan talaga. Tututukan nila yung E80, hindi nila titigilan. Comment lang po kayo sa comment box mga katunay sa inyong mga opinion. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.